Magandang araw mga mag-aaral. Ito ang inyong guro si The Beast of Burden. Okay? Ngayon pag-uusapan natin mga mahal na kaibigan, okay? At saka mga mahal na mga mahal na mga mag-aaral ang tungkol sa PWD o tinatawag nating persons with disabilities, okay? So, sino ba sila? Una, pag-uusapan natin kung sino ba sila, ano bang klase ng mga karamdaman, ano ba ang iba't ibang klase ng PWD, ano ba ang naging sanhi, kung bakit naging isang PWD ang isang tao. Tapos pangalawa, anong mga batas ang nangangalaga sa mga PWD, okay? Kasi dito sa Pilipinas, merong mga batas na nangangalaga para sa mga taong may mga espesyal na pangangailangan. Tapos pag-aaralan din natin kung paano ano ang tamang pagtrato sa mga PWD. Paano natin maipapakita na sila ay mahalaga kahit pa meron silang kapansanan, okay? So sa madaling salita, ano ang ating gagawin para maging masaya sila sa mundong ito, kahit pa sa gitna, kahit pa meron silang karamdaman, okay? Tapos pag-aaralan din natin ang tungkol sa mga mahihirap, okay? Ang mga taong mga taong hikahos sa buhay, okay? Hikaw sa buhay, sabihin natin yung tinatawag nilang marginalized sector of the society. Kung ika nga sa tawag ng mga tawag ng karamihan ng mga politiko o ng korte o yung mga abogado, tawag nila diyan marginalized sector of the society o yung mga taong mga mahihirap, okay? Ano ba yung mga batas na nangangalaga sa kanila, okay? At panghuli, pag-usapan din natin sa kababaihan, okay? Ano bang batas ang nangangalaga sa mga kababaihan, okay? So yung tatlo na yan, pag-aaralan natin kasi bahagi yan ng ating leksyon sa Introduction to Philosophy. Okay, so bago ang lahat, bago natin talakayin, okay, bibigyan ko muna kayo ng isang aktibidad, okay? Parang laro lang ito, okay? Pero multiple choice, piliin ang titik ng tamang sagot, okay? So, okay, ito, larawan. Papakita ko na larawan at sasabihin nyo kung ano ito, okay? Ito, unang larawan. So, ano yan? A, B, C, or D? Ano ang tamang sagot? Okay. So, ang tamang sagot yan ay cripple. Okay? O pilay. Okay? Tapos, susunod, so, anong tawag dyan? Putol ang kanyang mga paa. Okay? So, anong tawag dyan sa English? A, B, C, or D? Okay? Tawag dyan is amputated or putol. Putol ang bahagi ng katawan. Okay? Okay, so next. Okay. A, B, C, or D. So, nakasuot siya ng straight jacket. Okay? So, para hindi siya makapanakit at hindi niya masaktan ang kanyang sarili. Okay? A, B, C, or D. So, tamang sagot ay letter C. Okay? Tapos, ito, anong nakikita nyo? Okay? So, tamang sagot yan, yung mga mahihirap, yung mga naghihikahos sa buhay. Tapos, ito, anong nakikita nyo? Larawan ng mga, ito yung mga kababaihan na ating tatalakayin din. So, sa madaling salita, ang ating paksa ngayon ay sa Introduction to Philosophy.
A, B, C, or D? Okay? So, kung ang inyong sagot ay letter C, appreciation for the talents of persons with disabilities and those from the underprivileged sectors of society, so yan ang tamang sagot. Yan ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Okay? Next, so yan ang ating paksa. Okay? So, ano nga ba ang PWD? Okay? So, sa mga hindi pa nakakaalam, or marahil yung iba sa inyo, palagi nyo itong naririnig, ang salitang PWD, pero hindi nyo pa talaga alam kung ano ang kahulugan nito. Okay? So, ang tinatawag nating PWD, ito yung initials. Okay? Persons with disabilities. Okay? Ibig sabihin ng PWD. Okay? English ito, pero papaliwanag ko rin pagkatapos. Okay? Persons with disabilities or PWDs or simply disabled persons are those suffering from restriction of different abilities as a result of a mental, physical, or sensory impairment to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. So, sinasabi dito, okay, sa PWD, sa Section 4 ng RA 7277, okay? So, ang batas na mismo ang nagpaliwanag kung ano ang PWD. Ibig sabihin, ang PWD ay yung taong may kapansanan, okay? May kapansanan, maaring mental, okay, sa pag-iisip, maaring kapansanan sa pag-iisip, physical, sa kanyang katawan, okay, maaring parte ng kanyang katawan ay hindi niya magamit, or sensory impairment, maaring may problema sa pangamoy, pandinig, hindi makapagsalita, yun yung sensory, okay, yung hindi nakakakita, hindi nakakapagsalita, hindi nakakarinig, okay? So, yan yung PWD, okay? So, meron silang kapansanan, okay? So, iba sila kumpara sa normal na tao, okay? Next, okay, so, ito, the process of suspecting, recognizing, okay, saglit lang ha, at so, the process of suspecting, recognizing, and the process of suspecting, recognizing, and identifying the handicap for parents with PWD will include feelings of shock, bewilderment, sorrow, anger, and guilt. Whether these pertain to deafness or spirited children, denial, for instance, is universal. Okay, so ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ano ba ang nararamdaman ng isang magulang o ng isang kaanak na mayroong kung mayroong PWD sa kanilang pamilya. Okay, sinasabi rito, maaari silang malungkot, ang iba ay magalit, ang iba ay makakaramdam ng pagsisisi, ang iba naman ay magugulat, maaaring hindi nila matanggap, at ang iba naman ay maaari silang magkaroon ng denial. Ano ba yung denial? Ano ba yung denial? Okay, maaari silang magkaroon ng denial. Ano ba yung denial? Denial, ibig sabihin no, na hindi mo matanggap ang isang bagay, no? So, parang pinagpapalagay mo na hindi totoo. Okay? Yung denial. Kahit nandyan, so tinitingnan mo siya bilang na parang wala lang, na parang hindi totoo. Okay? Yun yung denial. Okay, next. So, Republic Act 7277, ano ba itong Republic Act 7277 na ito? Ito yung batas, okay, basahin ko yung pangalan ng batas na ito. An act providing for the rehabilitation, self-development, and self-reliance of disabled person and their integration into the mainstream of society and for other purposes. Ibig sabihin, ito yung batas na nangangalaga sa mga taong may kapansanan o yung tinatawag nating PWD. Okay, next. Okay, so what are the principles of the government when it comes to PWDs?
Ano nga ba ang paniniwala ng ating pamahalaan o ng Estado tungkol sa PWD o mga disabled persons? Okay? So, ayon sa batas na ito, RA 7277, disabled persons are part of the Philippine society and thus the Senate shall give full support to the improvement of the total well-being of disabled persons and their integration into the mainstream of the society. Ibig sabihin, okay, para sa batas na ito, okay, at para sa batas na ito, para sa estado, para sa gobyerno, okay, dapat ang disabled person ay dapat pangalagaan dahil bahagi din sila ng ating lipunan, okay? Yan ang sinasabi ng RA 727. Next. Disabled persons have the same right as other people to take their proper place. Okay? Oops, saglit lang ha kasi yung ginagamit kong slide is video ito. Parang nag-play lang siya. Okay? So, sinasabi dito, disabled persons have the same right as other people to take their proper place in the society. They should be able to live freely and as independently as possible. This must be the concern of everyone, the family, the community, the government, and non-government organizations or NGOs. Okay? So, sinasabi sa batas na dapat nating alalahanin ang kapakanan ng mga PWDs. Okay? Dahil meron silang espesyal na pangangailangan. Dahil dito, hinihikayat ng pamahalaan na ang sino man na tumulong upang maging matiwasay, maging magaan o maging masaya ang buhay ng isang PWD. Okay? Ibig sabihin, hinihikayat ng pamahalaan na tumulong ang lahat, okay? Para sa kapakanan ng PWD. Ibig sabihin, hindi lamang obligasyon ng gobyerno na pangalagaan ng PWD, kundi pati na rin tayong mga ordinaryong tao, yung mga pribadong sektor, lalo na yung mga kumpanya, hinihikayat din sila ng pamahalaan na tumulong para maging masaya, maging magaan ang buhay ng mga PWD. Kasama na riyan ang mga NGOs, hinihikayat din ng pamahalaan na tulungan ang mga PWDs. Okay? Ano ba yung NGOs? NGOs, ito yung mga pribadong hindi naman natin matatawag na kumpanya, no? Ito yung mga yung kilala yung mga NGOs, kalimitan sa mga NGOs, yan yung mga pribado, okay? Mga pribadong sektor, kalimitan diyan gumagamit ng salitang foundation, okay? Foundation. Ibig sabihin, mga pribadong kumpanya or grupo ng mga tao na tumutulong, okay? Na parang ginagawa nila yung trabaho ng gobyerno, okay? Pero hindi sila taga-gobyerno, pribado sila. Pero ginagawa nila ang trabaho ng gobyerno. Yun yung NGO. Okay? So, marami yan sila. Okay? So, kalimitan sa mga NGO ay gumagamit ng salitang foundation at saka yung incorporated. Okay? Malalaman mo yan kung pribado ba yan o gobyerno. Kapag merong incorporated, ibig sabihin yan, pribado yan. Okay? Kasi yung gobyerno, hindi gumagamit ng incorporated. Okay, next. The state also recognizes the role of the private sector in promoting the welfare of disabled persons and shall encourage partnership in programs that address their needs and concerns. Okay, so atin na itong natalakay. Okay, so ibig sabihin, yun nga, hinihikayat ng pamahalaan ng lahat na tulungan ang mga PWDs at gumawa ng programa para sa kapakanan nila, kapakanan ng mga PWDs. Next. To facilitate integration of disabled persons into the mainstream of society, the state shall advocate
for and encourage respect for disabled persons, the state shall exert all efforts to remove all social, cultural, economic, environmental, and attitudinal barriers that are prejudicial to disabled persons. Okay? So, ginagawa ng pamahalaan ang lahat para hindi ma-discriminate. Okay? O kaya ano bang tawag doon? Yung para iwasan ang diskriminasyon. Para yung mga PWD, hindi sila ma-discriminate, hindi sila makaranas ng diskriminasyon, hindi sila makaranas ng pangungutya, hindi sila anong tawag doon? Pasensya na, Bisaya po eh. Hindi sila tawag doon, hindi sila pagkaitan ng karapatan. Okay? Kasi yung iba, pag nakita nilang PWD, parang pinagkakaitan ng karapatan. Oops! Pasensya na, hindi kami tumatanggap ng PWD sa kumpanyang ito, okay? Para magtrabaho at kung ano-ano pa, okay? Kung ano pa mga diskriminasyon o halimbawa sa paaralan, hindi tatanggapin, okay? Hindi papayagang makapag-enroll dahil PWD. So bawal 'yon, okay? So hindi yan magugustuhan ng pamahalaan. Next, so ano ba yung mga pribilehiyo at karapatan ng mga PWDs? Okay, kasi baka yung iba hindi nyo pa alam kung ano ba yung mga pribilehiyo o yung binibigay na tulong ng pamahalaan sa mga PWD. Okay? So dito sinasabi sa RA 7277, dapat lahat ng mga PWD ay, okay, basahin ko muna ha, English, tapos papaliwanag ko rin sa Filipino. Equal opportunity for employment. Okay? Section 5 ng RA 7277. Ibig sabihin, patas na pagtrato sa pag-a-apply ng trabaho. Okay? So, hindi dapat walang diskriminasyon. Hindi dapat tanggihan dahil sa kanyang kapansanan. Okay? Maliban na lang kung ang kanyang kapansanan ay magiging sanhi ng pagiging sabihin natin magiging sanhi ng magiging dahilan para hindi niya magampanan ang kanyang trabaho. Siyempre, ang kumpanya naman may karapatan na hindi tanggapin ng PWD dahil makukompromiso ang kanyang negosyo, okay? Maapektuhan ang kita ng kanyang kumpanya. Halimbawa, isang bulag, isang bulag. Tapos ang kanyang trabaho ay sabihin natin taga-type ng mga dokumento, tigagawa ng mga sabihin natin ng mga deed of sale at ng kung ano-ano pa. So siyempre hindi niya makikita kung ano nasa harapan niya. So pwede siyang tanggihan ng kumpanya dahil hindi niya magagawa yung kanyang trabaho. Hindi niya kayang gawin ang ganung klaseng trabaho. Okay? Parang sinabi mo na nagpa-contest ka ng swimming sa mga bulag. Siyempre, kapag nag-swimming yung mga bulag, hindi nila alam kung saan sila papunta. Maaari sila magkabanggaan. Okay? So, pero kung pilay, tapos ang trabaho ay taga-type, so pwede yon. Okay? So, dapat walang diskriminasyon. Okay? Tapos, 5% of all casual, emergency, and contractual positions in DSWD. So, dapat 5% ng mga casual employee, emergency employees, at contractual employees ng DSWD, ang 5% nun dapat PWD. Ibig sabihin, dapat ang DSWD, dapat meron silang mga empleyado o kawani na mga PWD, 5%. Okay? Nakareserba para sa mga PWD para meron silang trabaho. Okay? So, wag kayong magtaka
kung pagpunta ninyo huwag kayong magtaka kung pagpunta niyo sa DSWD, may mga empleyado doon na may mga kapansanan like pilay, sabihin natin pipi, bingi, na nagtatrabaho sa DSWD. Okay? Kasi nasa batas yan na dapat sila ang bigyang prioridad. Okay? Dapat 5% ng empleyado ng DSWD ay mga PWD. Okay? Tapos access to quality education through auxiliary services. Section 12. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, dapat sa isang paaralan merong mga gamit na makakatulong sa mga PWD para lubos pa nilang maunawaan ang tinatalakay sa paaralan. Okay? Ibig sabihin nun, dapat ang isang paaralan may mga espesyal na gamit na makakatulong nakakatulong sa mga PWDs para maging epektibo ang kanilang pag-aaral. Halimbawa, kung halimbawa merong mga bingi, no? So dapat meron dong hearing aid. Kung bulag, merong mga gamit na yung kinakapalang nila para mabasa nila. Okay? Tapos dapat meron dong mga teacher na marunong gumamit ng sign language. Halimbawa, yung letrang A, ganon, A, B, C, D, E. Kung hindi ako nakakamali, F, G, H yata, H, I, J, K, L, M. Parang ganon, okay? At saka wheelchair. At saka iba pang gamit na makakatulong sa mga PWDs. So dapat meron ang mga paaralan, okay? So actually naibahagi sa akin ng aking misis, no, sa isang eskwelahan na kanyang pinanggalingan. Meron daw dong mga gamit para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Okay? So, ibinahagi niya sa akin. Okay? So, sunod, 5% of private education student financial assistance shall be set aside for disabled students. Kasi merong binibigay ang pamahalaan na scholarship program, no? Mga diskwento sa bayarin sa eskwelahan. So dapat 5% doon naka-reserba sa mga PWDs o yung mga taong may kapansanan. Okay? So next, special education for the visually impaired, hearing impaired, mentally retarded persons and other type of exceptional children in all regions of the country. So dapat merong special education na programa. Ano ba yung special education na programa? Ibig sabihin, yung mga nagtuturo dito ay mga eksperto pagdating sa mga mag-aaral na may mga kapansanan. Ito yung tinatawag nating mga special education teachers. Kung tawagin nila ay SPED teachers. Okay? So sila yung mga magtuturo sa mga pipi na gumamit ng sign language. Halimbawa, I love you. Mahal kita. Okay? I love you. Okay? Parang ganon. Mga words na mga senyas. Okay? So, yun, magagaling mga SPED teachers doon, okay? Special education teachers, okay? So, sila magtuturo sa mga pipi at bingi. So, dapat merong ganong mga guro sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tama ba? Tama ba yung pagkakasabi ko? Sa iba't ibang bahagi ng sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, dapat merong ganon. Dapat merong special education teachers at may mga gamit para sa mga PWDs para maging epektibo ang kanilang pag-aaral sa pampublikong paaralan. Okay? Next, dapat meron ding vocational or technical and other training programs. Okay? So, ito maganda to mga kaibigan, no? Dapat ang PWDs daw tinuturuan sila ng mga technical or vocational skills, vocational education. Dapat may
vocational program. Dapat turuan silang halimbawa ng pananahi o pagtatahi ng damit, no? Dressmaking, tailoring. Pwede silang turuan na mag-welding. Pwede silang turuan ng ano pa ba? Pag-repair ng computer, pag-repair ng cellphone, saka at iba pang mga vocational courses, okay? So para yung mga vocational courses, yun yung magagamit sa pag-a-apply ng trabaho, no? Like pag-welding, sabihin natin pag-aayos ng computer, pananahi, ano pa ba? Sabihin natin na kahit yung automotive, pag kukumpuni ng makina, pag kukumpuni ng sasakyan, yun, dapat merong vocational program o training para sa mga PWDs para tulungan ng para matulungan nila ang kanilang mga sarili, okay? Para hindi naman natin sinasabing sila ay pabigat, no? Pero para maramdaman din nila na ano sila, na importante sila, meron silang halaga, okay? Sa katunayan nga mga kaibigan, merong isang kumpanya sa Visayas, no, hindi ko na babanggitin ang pangalan, na yung kanyang tinatanggap na mga empleyado ay ang mga PWDs. Kasi halimbawa yung paghulma ng bakal, ano ba ang tawag doon? Pagporma ng bakal at kung iba't ibang gawain na kayang gawin ng PWD ay pinagagawa nila at sinasahura nila ng tama ang mga PWDs. So, bilang kapalit, binibigyan sila ng gobyerno ng diskwento sa kanilang mga buwis at iba pa. Okay? So, yun. Meron ding tinatawag na anong tawag doon? Bilang gantimpala. Okay? Bilang gantimpala sa pagtulong sa mga PWDs. So, nakakatanggap din ang mga pribadong kumpanya tuwing sila ay tumutulong sa mga PWDs. Gaya ng nabanggit ko, tulad ng diskwento sa buwis, okay? At iba pa, okay? So ano pa ba ang ibang karapatan o pribilehiyo ng mga PWDs? Mandatory coverage under SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan pang magbayad ng buwanang hulog sa SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Ibig sabihin, pupunta lamang sila sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig, magparehistro sila, ipakita nila yung kanilang PWD card, tsaka sabihin nila na kabilang sila sa PWD at bibigyan sila ng espesyal na anong tawag doon? Espesyal na coverage, okay? Ibig sabihin wala silang babayaran kada buwan. Pero ang benepisyo nila, pero magagamit nila ang benepisyo magagamit nila ang benepisyo na ibinibigay ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. So, halimbawa, no, kung sa isang normal na tao, kung yung personal contribution mo sa SSS ay nagkakalaga ng magkano ba yung SSS? Mga 560, ganon, personal contribution. Tapos sa PhilHealth, 400. Tapos sa Pag-ibig, hindi ko lang alam magkano. Pagpalagay natin, 500. Kunwari lang, ha? Okay, kasi hindi ko alam kung magkano yung personal na contribution. So, kung PWD, wala na silang babayaran. Hindi sila magbabayad ng 560, hindi sila magbabayad ng 400, at hindi rin sila magbabayad ng contribution sa Pag-ibig. Pero magagamit nila ang serbisyo ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig kung kakailanganin nila. Okay? So exempted sila, exempted. Wala silang babayaran. Okay? Next, okay, ano pa ba? Okay, so 20% discount in all public transportation in the Philippines, provided that the person with disability was able to present his PWD
identification card. Okay? So, ibig sabihin mga kaibigan, meron silang diskwento sa pampublikong sasakyan. 20% discount sa pamasahe. Okay? Public transportation in the Philippines. So, pagka sinabi mong public transportations, kasama na ditong sa jeepney, taxi, siguro maaari sa eroplano, sa barko, at iba pang mga pampublikong sasakyan, MRT, kung sa Metro Manila. So meron silang diskwento na 20%. Okay? So kung ang pamasahe halimbawa sa barko nasa 2,000, so minus 20%. Yun na lang ang kanilang babayaran. Halimbawa, yung pamasahe nila 30 pesos sa jeepney. So babawasan yun ng 20%, yun na lang magiging pamasahe nila. Halimbawa, yung babayaran nila sa taxi 500 pesos, babawasan pa yun ng 20%. Yun na lang ang magiging pamasahe nila. Okay? Pero dapat mayroon silang dalang PWD card. Okay? Yung PWD card na yan, okay, nakukuha yan mga kaibigan sa Social Welfare and Development sa City Hall. Okay? So, kung PWD ka, yung gagawin mo, pupunta ka ng City Hall sa Social Welfare and Development. Yun yung lokal na DSWD. Okay, sa DSWD, then mag-apply ka doon, magparehistro ka bilang PWD, saka bibigyan ka nung PWD card. At saka magkakaroon ka ng diskwento. Okay? Saka ano pa? 5% discount on basic necessities and prime commodities. Ibig sabihin sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, grocery, at iba pa, prime commodities. Pagka sinabi mo prime commodities, yung yung mga pangunahing pangangailangan. So, kalimitan diyan pagkain. Tinutukoy natin pagkain. Pinag-uusapan natin pagkain, okay? So, meron silang diskwento sa grocery, 5%, okay? So, 5% sa grocery at iba pang mga serbisyo, okay? Tapos, siyempre, meron din silang express lanes para sa mga PWDs. Ibig sabihin, hindi na sila kailangan pang pumila at sa tuwing magbabayad sila ng kanilang grocery. So, ibig sabihin, hindi na nila kailangan pang pumila sa mahabang linya, okay? Dapat merong special na lane, special na lugar para sa kanila na kung saan mabilis silang maasikaso. Okay? So 20% discount and exemption from value added tax. Okay? So yung mga bilihin na may VAT o value added tax, meron silang 20% discount. Ano ba yung mga produkto na merong VAT? Kung hindi ako nagkakamali, kung ikaw ay kakain sa restaurant, meron yang VAT value added tax na nadadagdag sa iyong babayaran, okay? So kapag PWD, dapat exempted sila sa value added tax. So magiging mas mura ang kanilang bayarin, okay? Sa tuwing kakain sila ng Jollibee, no? So halimbawa, kung hindi ako nagkakamali, halimbawa 200 pesos ang kanilang babayaran sa Jollibee minus 20%. So magkano na lang 'yon, no? So halimbawa gasolina, no? Meron bang nagda-drive na PWD? Hindi ko alam, pero kung halimbawa lang at iba pang mga produkto na merong VAT. So merong babawasan yun ng 20% para sa kanila, okay? At ano pa, and other benefits granted by the government, non-government organizations, private institution, and certain individuals who opt to provide benefits and privilege for persons with disabilities, okay? So, yung mga NGOs, nagbibigay din ng tulong sa mga PWDs. Halimbawa, libreng nagbibigay sila ng mga wheelchair,
Halimbawa, mga libreng sakay para sa PWDs at yung mga ibang local government unit o city hall, nagbibigay sila ng mga cash gift tuwing Pasko sa mga PWDs na nakakahalaga ng 5,000 bawat PWD. Saka yung mga international organizations, okay, yung mga organisasyon na mula sa ibang bansa, nagbibigay din sila ng mga tulong sa mga PWDs. Okay, next. Okay. Next. Okay, 4 main types of disability. Ano ba yung 4 na uri ng kapansanan, no? Number 1, behavioral or emotional. Okay, so kapansanan sa pag-iisip. Okay. Number 2, sensory impaired disorders. Okay, merong problema sa paggamit ng senses. Ano ba yung senses? Paningin, panlasa, kasama na yung pagsasalita, no? Panlasa, pandinig, kasi pagka sinabi mo senses, yung ginagamit mo diyan mata, ilong, tenga, bibig, dila, at saka yung yun yung pangunahing mga senses natin. So sa madaling salita, sila ito yung mga bulag, bingi, pipi. Okay? Next, physical disability. Physical disability, yung mga taong hindi nila magamit yung kanilang yung bahagi ng kanilang katawan dahil nga merong problema. Halimbawa, respiratory disorder, amputation, putol yung paa, putol yung kamay, tapos merong deformities. Ano ba yung deformities? Yung parang kakaiba yung hugis ng kanilang yung isang parte ng yung bahagi ng kanilang katawan, kakaiba yung hugis dahil nung pagkapanganak sila nagkaroon ng problema sa kanilang sabihin natin sa tuwing pinagbubuntis sila nagkaroon ng problema. Kaya nung paglabas nila sa mundong ito o pagkapanganak sa kanila, meron na silang kapansanan, yung hindi maayos ang hugis ng kanilang ang isa sa mga bahagi ng kanilang katawan, okay? Halimbawa, yung kamay na parang alimango, okay? Tapos meron ding mga putol yung daliri, tapos at kung ano-ano pa, okay? So ano pa? Developmental disability. Okay, so developmental disability, yung hindi ano bang tawag doon? Parang hindi maayos na develop. Ano ba yung pag-develop? Parang hindi lumalaki, hindi umuunlad ang pag-iisip. Hindi sila parang nananatili sila sa pagkabata, okay? Halimbawa niyan, autism, okay? Language disorder, learning disorder, okay? Merong yung mga hirap matuto, okay? Mabagal, hindi makaintindi. Kung makaintindi man, masyadong mabagal, tapos mahirap sa pagsusulat. Katunayan nga, meron ako nakitang isang estudyante nabaliktad ang letra ng kanyang sinusulat. So, yun din tinatawag nating learning disabilities. Hindi maayos yung pagkakasulat niya sa letra kaya hindi maintindihan, baliktad. Yung ganon. At saka autism, yung parang isip bata. Okay? Saka meron din yung mahirap pagka itinuro mo, mabagal ang pagproseso ng mga impormasyon sa kanilang utak. Sa madaling salita, mabagal silang hindi sila madaling makaintindi. Okay, kailangan pa ng malaking oras yung gugugulin para maunawaan nila ang isang bagay, okay? So yun yung developmental disability. Okay, next.
Okay, unlawful act against PWDs. Ano ba yung mga pinagbabawal? Pinagbabawal na gawin sa mga PWDs. Okay? Number 1, atin na tong natalakay, discrimination on employment, no? So, hindi sila pwedeng i-discriminate. Dapat walang diskriminasyon. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng tanggihan dahil sa kanilang kapansanan. Okay? Maliban na lang kung ang kanilang trabaho ay ang kanilang kapansanan ay direkta makakaapekto sa trabaho na kanilang pinag-a-applyan. Halimbawa, putol ang pa tapos mag-a-apply bilang driver. Siyempre, hindi naman pwede 'yon. Kaya isasaalang-alang din naman natin ang kaligtasan ng mga pasahero, di po ba? Tapos discrimination on transportation. So ibig sabihin, hindi pwedeng tanggihan ng mga sasakyan, ng mga pampublikong sasakyan, lalo na yung mga bus na pagbawalan nila o hindi o tanggihan nila, ayaw nilang sumakay yung mga PWD sa kanilang bus. So bawal 'yon, no? Kasi yung ibang mga driver tinatanggihan nila yung mga naka-wheelchair kasi masyado daw anong tawag doon, masyado daw hassle, no? Parang nahihirapan daw sila sa pagsakay. So mali 'yon, okay? Hindi 'yon po pwede. Tapos pwede rin yung mga taxi driver na ayaw magsakay ng mga naka-wheelchair o yung mga nakasaklay dahil daw tutulungan pa daw nila, mahirapan pa daw sila sa pag-aayos ng wheelchair at saka kung ano-ano pang mga dahilan. Okay, so bawal 'yon. Discrimination in the use of public accommodation. Okay, so halimbawa, so bawal sa isang establishmento na tanggihan ang mga PWDs ng kanilang serbisyo. Halimbawa, isang restaurant ayaw nila papasukin ng PWD, pilay, autism o ano pa man. So bawal 'yon. Halimbawa, isang dayo na PWD pumunta sa Metro Manila para magpagamot. Tapos siyempre mag-check-in yan sa hotel dahil wala silang sariling bahay. So posible na tanggihan nung ibang hotel yung mga PWD dahil sa tingin nila nakakaabala sa ibang customer. Halimbawa, pagsakay ng elevator, dahil na naka-wheelchair, nakaharang at kung ano-ano pa. So bawal din 'yon. So other related law, rules and regulations and special issuances. Ibig sabihin, marami pa tayong batas na nangangalaga sa mga PWDs at maaari pa ring madagdagan yan. Alam naman natin na ang batas ay nadadagdagan sa tuwing merong naiisip na maganda ang ating mga senador o congressman so kung meron silang naisip na magandang batas na makakatulong sa PWD, so ipapasa yan nila hanggang sa maging batas. Okay? So next penalties. So meron palang parusa, mga kaibigan, no? So RA 7277, okay? So for the first violation, a fine of not less than 50,000 pesos but not exceeding 100,000 pesos or imprisonment of not less than 6 months but not more than 2 years or both at the discretion of the court. Ibig sabihin, yung mga establishmento, tao, at iba pang kinauukulan na tumanggi sa PWD o hindi sundin ang nakalagay sa RA 7277 o hindi magbigay ng diskwento, hindi magbigay ng express lane para sa mga PWDs, sabihin natin na ayaw tanggapin sa trabaho ang PWD kahit kaya namang magtrabaho sa ganung trabaho, at saka yung ano pa ba, sabihin natin na hindi nagbigay ng diskwento sa pamasahe, meron palang kaukulang parusa yan, mga kaibigan. Okay, so yan, nakikita nyo naman yan. Okay, so
na nakasulat naman diyan kung magkano, okay? At saka kung anong parusa. So sa unang pagkakamali, okay? Yun yung parusa. Sa pangalawang pagkakamali, ito, sinasabi dito, for any subsequent violation, a fine of not less than 100,000 pesos but not exceeding 200,000 pesos, or imprisonment for less than 2 years but not more than 6 years, or both at the discretion of the court. So kapag umulit, nilabag ang RA 7277, pinagkaitan ng karapatan ang PWD na gamitin ang kanyang karapatan na nasusulat dito sa RA 7277. So, yun, medyo mas malaki na yung parusa, okay? Kapag umulit sa pangatlong pagkakataon, okay? So, mas malaki na ang parusa, okay? Next, any person who abuses the privileges granted herein shall be punished with imprisonment of not less than 6 months or a fine of not less than 5,000 pesos but not more than 50,000 pesos, or both at the discretion of the court, okay? So, yun, yung pag-abuso sa mga pribileyo, pwede din pala yun, no? So, sabihin natin, kung hindi ako nagkakamali, mas maganda pa rin sumangguni kayo sa abogado. Pero sa pagkakaunawa ko nito, no, sinasabi dito, abuses the privileges granted. Okay? So, kung yung mga pribileyo na para lang sa PWD, tapos ginamit mo, nagpanggap ka ng PWD, ginamit mo yung card, so pwede ka rin maparusahan. Okay? So, if the violator is a corporation, organization, or any similar entity, the official thereof directly involved shall be liable therefore. Okay? So, kung kumpanya ang lumabag sa batas ng RA 7277, o sabihin natin na hindi nila kinilala ang karapatan ng mga PWD o pinagkaitan ng pribileyo ang mga PWD, kung kumpanya yan, ang mananagot dyan ay ang mga opisyal ng kumpanya. Sino ba yung mga opisyal ng kumpanya? Presidente, vice presidente, general manager, secretary, okay? So yun yung mga mananagot, okay? So if the violator is an alien or foreigner, okay, alien Pagka sinabi nating alien, hindi ito tumutukoy sa isang nilalang na mula sa ibang planeta, alien, okay? Pagka sinabi mong alien, at tao rin na galing sa ibang bansa, no? So kung ang lumabag sa batas na to, RA 7277 ay isang alien, no? Hindi yung nilalang na galing Mars or Pluto or Saturn o kung ano pa mang planeta o kung ano pa mang mundo, hindi yung ganong alien na nakikita natin sa pelikula. Alien, ibig sabihin foreigner, hindi taga Pilipinas, okay? So, anong gagawin sa kanya kapag nilabag niya ang batas na to, no? Inabuso niya ang PWD o hindi niya binigyan ng pribilehiyo, hindi niya kinilala ang karapatan ng PWD. So, ang gagawin sa kanya, hindi naman siya ikukulong, okay? I-deport lang siya, okay? I-deport siya. Pababalikin siya sa kanyang bansa o sa amang bansa siya nagmula, okay? So, next. Okay. Ano pa ba? So, eto. Ano ba inyong nakikita mga kaibigan? Okay, sa larawan na to, okay? So, ano ba ang inyong nakikita sa larawan na yan, okay? So, yan, sa larawan na yan yung tinatawag nating Paralympics, no? Olympic o palakasan ng mga may kapansanan, mga PWD. So, nakita nyo dyan, no? Swimming. Merong Down syndrome, no? Isang batang may Down syndrome. Tapos yan, pilay, contest, paligsahan ng kanilang bisikleta. Ito, pilay na meron siyang prosthetics, no? Meron siyang inilagay na artificial na paa, okay? So, yan. Yan yung mga aktibidad na para sa mga PWDs. So, ano pa mga halimbawa, okay? Para maipakita natin na mahalaga, na binibigyan natin ng halaga ang mga PWD o kinikilala natin ang kanilang mga karapatan o gumagawa tayo ng paraan para iparamdam sa kanila
na mahalaga rin sila sa lipunan, no? Na mahalaga din sila bilang isang tao, no? So, number 1, focus on the person's capabilities. Don't be so focused on the person's disability that you don't see the person. Ibig sabihin, huwag mong tutukan yung kanyang kapansanan. Huwag mong tingnan ang tao. Huwag mong tingnan yung kanyang kapansanan. Tingnan mo siya bilang isang tao, no? Kasi merong ibang tao na nakatutok sa kapansanan ng isang tao. Halimbawa, no? Putol yung paa, titig ng titig na putol yung paa. Dalawa. So, huwag ganon na dahil hindi mo naman, maliban na lang kung siya gagamutin mo, kung doktor ka, okay lang yan. Pero kung hindi naman, huwag mo naman masyadong titigan na para bang kakaiba, no? So, kung unano, halimbawa unano, no? So, huwag mo naman masyadong titigan na ano bang klaseng taong to, parang duwende. Titig ka ng titig na para bang anong tawag doon? Para bang kakaiba siya, no? Parang hindi siya normal, okay? So, ganon. Huwag mong masyadong titigan. Huwag mong masyadong tingnan ang kanyang kapansanan. Next, let us be respectful to them, okay? So, respetuhin natin sila, okay? Huwag natin silang pagtawanan. 3, show and give support for their talents. Empower them, okay? So, ipakita natin na mahalaga din sila, okay? Na believe din tayo sa kanila, okay? Ipakita natin na kinikilala natin sila na bilang isang tao na importante din sila, na sinusuportahan din natin sila, okay? Empowerment, yun yung ibig sabihin nun. Being amazed of who they are instead of what we see, okay? So, parang, pareho na rin yun sa pinaliwanag ko kanina, okay? Tingnan mo sila bilang tao, hindi yung kapansanan, okay? Put yourself on their shoes or empathize, okay? So, ilagay mo yung paa sa kanilang sapatos. Ano ba ibig sabihin nun? Na ipasok mo yung paa sa kanilang sapatos. Susuotin mo ang kanilang sapatos. Parang ganon. Ano ba ibig sabihin nun? So, ibig sabihin nun, ilagay mo ang iyong sarili sa, ilagay mo ang, ano man tawag doon? Ilagay mo ang iyong sarili sa kalagayan nila. Ilagay mo ang iyong sarili sa kalagayan nila. So, imaginein mo, okay? Isipin mo na kunwari, ikaw yung may kapansanan, ano ang magiging pakiramdam mo kung ikaw ay pinagtatawanan, okay? Siyempre, magagalit ka, so siyempre, hindi mo gagawin dahil alam mong makakasakit kung ikaw ang nasa kalagayan nila, okay? So, provide them fair and equal opportunities, okay? So, bigyan mo naman sila ng pagkakataon, no? Na maipakita nila ang kanilang kakayahan, okay? Tratuhin mo sila na parang isang normal na tao, okay? 7, respect their rights. Igalang mo ang kanilang karapatan, okay? So, yung mga pribileyo na binigay ng batas sa kanila, ibigay mo, okay? So, next. So, ito, meron na akong question sa inyo, okay? So, kung kayo nga ay nakinig sa paksang tinalakay ko sa PWDs, ito yung mga tanong na pagsusulit, okay? So, kung nakinig nga kayo, so meron akong mga katanungan, okay? Upang malaman ko kung naunawaan nyo ba, ang mga sinabi ko, okay? So, unang tanong, who are the persons with disabilities? Sino ba yung mga taong tinatawag na PWD? Sino ba yung mga taong tinatawag na PWD? Okay, sino ba ang mga PWD? Okay? So, paliwanag mo. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, sana naipaliwanag mo na. Okay? What are the ways to appreciate the talents of the PWDs? Okay? So, kakasabi ko lang kanina. Okay? So, ano bang mga paraan upang maipakita mo na mahalaga din ang mga PWDs sa lipunan, okay? Paano mo maipapakita ang iyong malasakit sa PWDs? Paano mo maipapakita paano mo maipapadama sa PWD na sila ay mahalaga, okay? Na sila ay mahalaga. So, okay. So, meron ka na bang sagot? Okay.
Okay, sana nasagot mo, okay? At sana tamang yung sagot, okay? So what are the programs of the government for PWDs? Okay, so tinalakay natin kanina, no? So paliwanag mo ano-anong mga ba ang mga pribilehiyo na binigay ng pamahalaan para sa mga PWDs, okay? Base na rin sa Republic Act 7277, okay? So ano ba ang mga programa ng pamahalaan para sa mga PWDs? So kung meron kang nalalaman na hindi na isama sa video na ito, mas maganda, mas magaling, okay? Sana maibahagi mo 'yan. Okay, next. Okay, role play tayo, role play ha. So, ganito, kung nasa loob kayo ng isang klase, okay, nasa isa kayong kumpanya at meron kayong pagkakataon, meron kayong aktibidad, okay? So, ganito yung gawin, okay? Hatiin sa apat, okay? 4 na grupo, okay? So gumawa kayo ng grupo, 4, no? 4, hatiin sa 4 na grupo ang klase, okay? Ang klase. So, sa isang grupo, okay? So, magbibigay sila ng sitwasyon, no? So, inyong gagawin, hahatiin sa 4 ng grupo ang klase. So, pipili kayo dyan ng leader, no? Yung leader nyo, magiging trabaho ng leader nyo dyan ay ililista yung mga pangalan ng mga miyembro sa bawat grupo, no? So, sa bawat grupo may isang leader na yung kanyang gagawin, ililista niya ang kanyang mga miyembro. Okay? Group 1, Group 2, Group 3, Group 4. So, gagawin nyo, mag-iisip kayo ng isang sitwasyon na kung saan na ipapakita nyo na kayo ay nagmamalasakit sa isang PWD. Okay? So, ulitin ko, no? Ang inyong i-role play o idadrama nyo, no? So, magdadrama kayo sa harapan ng klase na papakita nyo isang sitwasyon na kunwari merong isang sitwasyon na ipapakita nyo na kayo ay nagmamalasakit sa isang PWD o binibigyan nyo siya ng halaga o kaya naman pinapakita nyo na meron kayo na nire-respeto nyo sila, ano pa ba, at gumagawa kayo ng mga mabubuting bagay para sa PWDs, okay? So yun ang inyong i-role play, okay? Ulitin ko so 4 na grupo, magdadrama kayo, magro-role play, no? Ng isang sitwasyon na kung saan pinapakita nyo ang inyong pagmamalasakit sa isang PWD. Okay? So, meron lamang kayong 5 minutes, okay? Para pagplanuhan, tapos niyan, ipakita nyo na sa klase ang inyong nagawa, okay? Ang inyong nagawa, okay? Next. Okay, so ito yung rubrics ng role play. Ano bang ibig sabihin ng rubrics? Ito yung criteria, no? Dito kayo huhusgahan kung ano bang yung magiging grado sa role play o drama na inyong pinakita, no, sa harapan ng klase, okay? So, yan. Relevance, gaano ba ka-importante? Okay? 4, excellent. 3, proficient. 2, adequate. Limited. Okay? So, yung pinakamababa, number 1, pinakamataas, na 4 points. Okay? So, relevance, gaano ba kahalaga? Presentation of character, makatutuhanan ba ang karakter na inyong pinakita? Okay? Tapos achievement of purpose, nakuha nyo ba naipahayag nyo ba sa harapan ng klase ang mensahe na nais nyong iparating? Okay? So, yan naman talaga ang mga purpose, no? Para na ipakita sa klase kung ano ang layunin ng dramang yon, or ng role play na yon, achievement of purpose. Okay? So,
Ito rin, imagination and creativity. Okay? So, gaano ba kaayos ang inyong pagdrama o role play? So, maganda ba ang konsepto na inyong ipinakita? Makatotohanan ba? At maayos bang lahat? Talagang bumili ba ang buong klase na manghaba sa inyong naisip na sitwasyon at inyong ipinakita? Okay? So, imagination and creativity. Okay, so yan lang muna mga kaibigan, no? So, sa susunod na video, ang ating tatalakayin naman ang mga taong mga mahihirap o yung mga hikaw sa buhay, okay? So, maraming salamat sa inyong pakikinig at kung kayo ay nasa ilalim ng aking pangangalaga o nasa aking klase, magkakaroon tayo ng pagsusulit, no? Tungkol dito sa PWD. At yun yung 12 katanungan na aking ibibigay sa inyo at inyong sasagutan. Okay? So maraming salamat sa inyong panunood at mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa susunod. Uy.